Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Sa meron tayo re-react na video. Ito ay pinasa ni Sir Noriel. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Davao. Kasama nila si Kigs TV. Pinunta nila yung Black Lady House. Di ba? Mga taga Luzon, pumunta sa Black Lady House. Pakinggan natin tong vlog nila. Ito kay Sir Noriel Gash Trip to, tong video. Nandito kami sa bahay na to ay sobra talagang haunted. Sobrang haunted. Di ba? Sobrang Ito preview ito nung mga vlogs nila Sir Donsky, nila Kuya Red. Gusto lang patunayan dito ng Hellfire. Hellfire yata yung grupo nila Sir Noriel eh. Kung totoo yung claims nitong mga Mindanao Ghost Hunter. Kasi nga nagyabang si Donsky na yung mga taga Luzon hindi makatawid ng dagat, etc. etc. Ngayon, pumunta sila sa Davao para para imbestigahan. haunted. Sobrang haunted. May mga sumasayaw-sayaw na Siya si Donsky Gash TV, isang sikat na ghost hunter ng Mindanao at meron siyang 299,000 na subscribers at 439 videos sa YouTube. Sa kabila ng kasikatan ay maraming nagsasabi na fake o scripted lang ang kanyang mga ginagawang videos. Pero ayon kay Donsky Gash TV ay hindi ito scripted. Totoo daw ito at hindi fake. At ang sabi niya pa sa mga Luzon ghost hunter ay paanong magiging fake ang kanyang mga videos? Hanggang Luzon lang naman kayo. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter. nakakahiya Ganun ka-stupido yung logic ni Donsky. Na ito dito nyo makikita na hindi siya nag-iisip ng sinasabi niya. 'Di ba? Parang wala sa hulog yung lohika niya eh. Parang ang sinabi niya, pag hindi makakatawid yung ghost hunter, ano sabi nito? Kuno, tawid. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. Muli tayong nagbabalik. Nakakahiya pagka hindi makakatawid daw from Luzon, fake na. Just imagine kung gaano ka-stupido yung logic na yon. 'Di ba? Nagkataon lang na itong mga ghost hunter na nasa Luzon walang sponsor katulad mo. So papaano kung gagamitin sa ni Sir Retzel yung logic mo na yon? Nila Sir I Am Reverie. 'Di ba? Sila Sir I Am Reverie nakakapunta ng ibang bansa para mag-ghost hunt sa Korea, Japan. Ano pa ba yung napuntahan mo, Sir Reeve? Tapos si Sir Retzel naman sa Hong Kong. Paano kung gamitin nila sa iyo yung logic na yan? Na nandito ka lang sa Pilipinas. Papayag ka? Wala sa hulog tong taong to eh. Pag nagsasalita na inuuna yung yabang kaysa mag-isip. 'Di ba? Na kung tutuusin naman, ginastusan ka lang naman. Noriel Gash Trip ng Hellfire. Tara at samahan nyo kaming eksploren ang isa sa pinaka-nakakatakot at Pakayabang na location na matatagpuan sa Davao City. Ito ang tinatawag nilang The Black Lady House. Matapos naming malaman ang location ng The Black Lady House ay agad kaming nag-set ng schedule. Mula sa Manila ay pupunta kami ng Davao. Ayun yung piloto guys Mamaya papalitan ko yung piloto. Yung mga tol, nandito na kami sa Davao, finally, Hellfire, nasa Davao. Pagkarating pa lamang ay wala na kaming inaksayang oras. Agad naming pinuntahan ang location ng The Black Lady House. Kahit maulan at maputik ay wala na kaming pakialam. Basta ang importante, makita namin ito ng personal. Pupuntahan namin yung Talaga in-investigate no? Marami tayong nakikitang video na talagang may nagpaparamdam, may nagpapakita doon sa lugar na yan sa tuwing pumapasok sila sa Black Lady House. Siyempre tayo gusto rin nating maranasan yun. Ito nga guys, finally nandito na tayo sa tapat ng
Black Lady House. Kaya lang dinidemolish na, no? Ito na ngayon ang itsura ng bahay. Sayang. Wala nang bubong, wala na ang hagdan, wala na ang second floor, wala na rin pinto, at bukod sa lahat, ubus na rin ang mga jealousy sa mga bintana. Pinagbabasag Ito nila man ang Raybor. nangyari sa bahay ay hindi dapat tayo malungkot. Naalala ko tuloy ang bahay na pula sa Bulacan. Isa sa the most haunted house. Oo nga, demolish na rin yan. Kahit mga poste na lang at konting bubong ang natitira dito, sinasabing patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga espiritu sa lugar. Sayang ano, bakit kasi sinira to? Panahon pa ng hapon yan eh. Hindi ko nagigets bakit sinira nila, no? Sayang naman. Yung Black Lady House okay lang naman. Ngayon, Hindi naman totoo. katulad ng bahay na pula sa Bulacan, dapat ay mas agresibo ang mga espiritu dito sa Black Lady House. At hindi dahilan ang pagkawasak nito para umalis ang mga espiritong Hindi, kasi yan ang magiging dahilan eh, no? Wala na yan, kaya wala na dyan, winasak na kasi. inirahan dito. Kadalasan sa mga espiritu Pigso. ay hindi makaalis sa isang lugar dahil sa meron silang strong emotional connection. Maaaring doon sila nabuhay o doon sila namatay. Ito ang emotional attachment sa lugar dahilan para manatili at kadalasan ay hindi nila makita ang liwanag. Minsan na hindi nila mabitawan ang mga magagandang alaala nung nabubuhay pa sila kasama ang mga mahal nila sa buhay. Kaya sila nakukulong sa iisang lugar. At nandito nga kami sa tinatawag nilang The Black Lady House, ang sobrang haunted daw na pinasok mismo Uy, baludo. Gash TV at ang iba pa niyang mga kasama. Poltergeist, spirit possession at mga aparasyon ng nakaitim na nilalang ang maaaring maengkwentro sa bahay na ito. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. At ang pahayag ni Donsky Gash TV sa kanyang live sa Facebook ay ang pagpapahiwatig ng paghahamon na puntahan ng mga Luzon Ghost Hunter ang Yabang talaga nito, no? Pero pagka tatanungin mo, hindi naman makasagot. kanyang mga location sa Mindanao para mapatunayan na totoo Taragis na Donsky na to. Dream ko talaga makaharap ng debate to eh. Yung talaga mahihiya to sa sarili niya sa mga pinagagagawa ang niya. kanyang mga videos at isa sa mga ito ay ang The Black Lady House. Nandito na kami ngayon. Ayan. Night exploration sa bahay. Night exploration sa Black Lady House. Kasama pa rin natin si Pigs TV o Urban Exploring at si Black Sheep Ghost Trip. Ito yung entrance niya, yung gate niya. At yung Black Lady House nandun nasa loob. Nagpe-prepare lang ng mga gamit dito, guys. Oo nga naman ano, kung sakali man na wasak na to, hindi ito dahilan na mawala. Kasi nakikita ko na ang dahilan eh. Paano may magmumulto dyan, wasak na? No, hindi pa rin. Dapat meron pa rin something dyan. Pumunta kayo, Eka! Para malaman nyo. Naalala ko nung time na nire-reakan ko to. Madalas sabihin sa akin, pumunta ka, Eka, para malaman mo. Pumunta ka, Eka, doon. Kung pagbabasehan natin ang mga videos ni Donsky Gash TV at pati na rin sa mga kasamahan niya, ay ito na yata ang pinakadelikadong eksplorasyon Oo, totoo. na gawin ng Hellfire. Pero sa kagustuhan Tama, ano? Kaya nga, di ba tinutulan ko to nung sinasabi niya na nung pumunta ito ng diplomat, tong sinungaling na to. Sabi niya, ang diplomat daw ang pinaka-haunted daw na building sa buong Pilipinas. Tinutulan ko yon. Kasi kung i-assume natin na lahat ng video mo ay totoo, dapat ang una mong sasabihin na pinaka-haunted na location talaga, Black Lady House. Kasi grabe talaga ang nangyayari dyan eh. Aparador na sumasayaw, 'di ba? May mga sinasapian.
At meron talaga kayo nakikitang naka-black na ano diyan na figure. 'Di ba? Kaya doon pa lang huling-huli na tong taong to na sinungaling eh. Kasi nung pumunta ka ng Diplomat Hotel, wala namang sumasayaw na aparador doon eh. Nagkulong ka lang doon sa parang CR para pakita mo na kunyari nag-investigate ka. Pero in reality, kung ang pagbabasehan mo, inuulit ko, yung mga past exploration mo, dapat yung sinasabi mo pinaka-hunted. nating maranasan at malaman ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na location na ito, ay walang takot at pag-aalinlangan nating papasukin ito. Kaya naman talasan ng paningin, talasan ng pandinig, humanda na kayo sa inyong mga malalaman. Ito ba talaga ay sobrang haunted o sobrang busted? Sobrang hunted. Tulad ng madalas nating ginagawa ay papasukin ko ito ng solo. Mas mararamdaman ko kasi ang presensya nila kung mag-isa lang ako sa loob at makikiramdam. Hindi na rin natin kailangan gumamit pa ng mga device na pang-detect ng mga spirits. Dahil base sa mga napanood nating videos ay napaka-active ng mga espiritu dito. Kusa na kasi silang nagpaparamdam at nagpapakita. Maliit lang yung ano na to, bahay. Second floor lang siya. Tapos giba-giba na. Sayang ni mga memories diyan ng mga ghost hunter. Diyan sila diyan sila nag-boom eh. Marami kasing sila nauto dito sa bahay na to. Sila Reborn, sila Ma'am Sheila, di ba? Wala na ding bubong. Wala nang second floor. Pero dapat may kumakalampag pa rin dyan. Delikado din yung mga bubog, pako. Kasi basag-basag. Ito yung marami silang nakikitang mga Black Lady. Tapos meron pang mga poltergeist. Yung cabinet daw gumagalaw. Nakikita nyo sa video nila. Pero kahit sira na yung bahay, kung meron talaga sa lugar, Oo, tama. magpapakita at magpapakita talaga. Magpaparamdam at magpaparamdam talaga. Kasi super active nila eh. Yun yung nasa video eh. Sayang yung bahay na to. Nabili na daw eh. Kaya inano nila. Kiniba. Wala man lang kahit isang bog. Isang ganon. Bog. Sinama nyo sila Reborn dyan. Naglilipara na yung mga dyan, yung mga gamit. Wala akong maramdaman. So far wala talaga. Walang kilabot. At dito nga ay binabaybay ko ang gilid ng bahay at nasabi ko pa na wala akong maramdaman. Ibig sabihin nun ay walang kilabot o kakaibang feeling sa lugar. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo mag-iingat. Baka bumubwelo lang ang Black Lady o baka naman tinatamad pa ito. Yun kasi ang sabi ng expert na ghost hunter na si Kuya Red. Okay, meron ding kaluluwa na tamad. Okay, mas marami yung taong tamad eh. Kaya maraming Kaluluwang tamad. kaluluwang tamad. Ito yung bubong. Saan napulot yung kaluluwang tamad? Kahit hanggang ngayon iniisip ko pa rin yun eh, 'di ba? Kaluluwang tamad daw.
Tapos meron pang abandon dito sa likod. Kaluluwang tamad. Ikutin lang muna natin yung bahay. So, ibig sabihin yung mga nagpapakita talaga, ano yun, masipag yun. Hindi siya tamad. Ito ha, ito, wait lang. Kasi may anggulo na sinasabi kasi na hindi lang naman bahay ang may multo, pati nga yung mga puno dyan may kapre din daw eh. 'Di ba? Kapre or kung anong elemento yun nasa labas. So, dapat talaga hindi may empty-handed sila Sir Noriel dito. Kung talagang halimbawa, iyan ay minumulto. Kasi pag nagpalusot kayo na, hindi kasi ginaba na yung bahay kaya nawala na. 'Di ba? Pwede kasing ipalusot na gano'n eh. Eh paano yung mga nasa gilid? May mga puno diyan, 'di ba? Na sinasabi nyo na may multo or kapre. Ito yung lababo. CR. Walang toilet bowl. Wala. Ang daming pako. Delikado dito maglakad-lakad ng walang ilaw. Walang flashlight. Dapat kanina pa merong kalabugan dito eh. Kasi sa video nila, pagpasok pa lang nila o bago Sayang hindi nila pinuntahan yung White ganung House. eksena na eh. At dito nga ay Malapit nakapasok palang na tayo kumakalabog. sa loob ng bahay at nagawa pa nating mag-stay ng isang oras sa loob. May kasabihan nga tayo, patience is the key. Pero wala ding nangyari. Ito na yata ang pinaka-worst na pasok ko. May hahambing ko ito sa isa pa nilang pinagmamalaking location, ang Burned Factory, na may nagpapakita daw umano na sunog na kaluluwa. Ngunit ay wala din kaming naramdaman at nakita. Nawalan na ako ng gana. Kaya nagdesisyon na akong puntahan na rin ang kabilang abandonado. Iwan na natin tong bahay. Punta tayo dito sa kabila. Mayroon pa dito. Burned Factory ang puta. Ayun, balikan natin yung yung bahay. Balikan natin yung bahay. Iba pang may magpapakang. Plus na kung wala, edi Wala talaga, wala. Pero wala rin tayong naramdaman dito. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay muli kong babalikan ang Black Lady House. Wala talaga, men. I mean, di ba kahit man lang isang kalansing, wala talaga. Ito gabi, tunay na exploration na itong ginagawa. Mapapatunayan nyo dito na lahat talaga ng ginawa nila doon ay kabullshitan lang talaga. Dahil kung tutuusin, ito common sense na lang ang gagamitin ng mga follower nila Kuya Red, nila Donsky na pumunta dyan. Common sense na lang ang gagamitin nyo.
dapat talaga kahit isang kalansing meron eh. Kasi pag sila Kuya Red ang pumupunta dyan, nag-i-intro pa lang, nagwawala na sa loob eh. Or kung halimbawa, kung talagang totoo talaga yung nangyari, yung mga nangyari, may dumudugo yung bibig, may nasasaniban, sumasayaw na ano. Dapat ano na yun eh, mahuhuli na dapat ng ano yun eh, ng mainstream media yun eh. Baka naki-MJS na yung Black Lady House na yan eh. Kung let's say totoo yung nangyayari doon, di ba? Kasi kaya lang wala talaga. Nasa likuran ko guys. May black lady ba dito? May nagpapakita? Wala. Paparamdam. Nandito nga kami sa tinatawag nilang The Black Lady House, ang sobrang haunted daw na pinasok mismo ni Donsky Gash TV at ang iba pa niyang mga kasama. Poltergeist, spirit possession at mga Wala no, kahit isa. itim na nilalang ang maaaring maengkwentro sa bahay na ito. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. At ang pahayag ni Donsky Gash TV sa kanyang live sa Facebook ay ang pagpapahiwatig ng paghahamon na puntahan ng mga Luzon Ghost Hunter ang kanyang mga location sa Mindanao para mapatunayan na totoo ang kanyang mga videos at isa sa mga ito ay ang The Black Lady House. Humanda na kayo sa inyong mga malalaman. Ito ba talaga ay sobrang haunted o sobrang busted? Wala talaga. Pero sana kahit pa paano ano kayo no, mag-conduct sana kayo ng EMF reading. Or kahit ghost box man lang o spirit box man lang. Meron naman kayo nun, 'di ba? Sayang, dapat inano nyo na rin para walang masabi yung mga mga sinungaling. So, walang multo dito guys. Wala akong na-feel, walang takot, walang kilabot. Wala man ako narinig na wala akong na-sense, wala akong narinig na kalabot. At ganito nga nagtatapos ang ating eksplorasyon sa The Black Lady House. Wala. Napakalayo sa ating inaasahan. At ang lesson, huwag basta-basta maniniwala sa ating mga napapanood. Suriin ang maigi upang hindi maluloko. At ang payo ko Ito ha, yung nandiyan na naman yung katwiran eh. Wait lang ha, tatapusin ko na to. Hindi ko na re-reactan yung video. Nandiyan na naman kasi yung katwiran na basta kami nag-i-enjoy, basta kami nag-i-enjoy. Mga putang ina nyo, kailan ba nyo titigilan ng sarili nyo lokohin? 'Di ba? Kailan nyo titigilan na lokohin ang sarili nyo? Basta kami nag-i-enjoy. 'Di ba? Kaya kayo nag-enjoy kasi diyan nung time na 'yon, feeling nyo totoo 'yung nangyayari. O ngayon, basta kami nag-i-enjoy. Ngayon, habang nalalaman nyo yung pagsisinungaling ng mga idol nyo, 'di ba? Tuwing pinapanood nyo na yung mga idol nyo, alam nyo na sa sarili nyo na niloloko nyo ang sarili nyo. Hindi nyo pwedeng takasan yan na kami nag-i-enjoy. No. 'Di ba? Nung unang nanood ka dyan, naniwala ka. Ngayon, pride mo na lang yan yung pinaninindigan mo na nag-i-enjoy ka. Kahit kitang-kita na nandun ka na lang, magko-comment ka na lang, then aalis ka na, hindi mo natatapusin yung video. I'm so sure ganun yung nangyayari. Para masabi lang ng idol mo na nandoon ka, magko-comment ka na lang na full support, idol, ingat, then hindi mo natatapusin ang video. Alam mo na sa sarili mong fake eh. 'Di ba? Wag na natin lokohin ang sarili natin, yung mga nagtatanggol, lalo nga nagmumukhang bobo. Yung mga pinagtatanggol nyo yan, hindi, importante sa amin,
Hanggang ngayon nga, pinaninindigan na totoo. Tapos sasabihin nyo, importante, hindi na importante kung totoo o hindi. Basta nag-e-enjoy kami. Pinagtatanggol pa rin ng mga idol nyo yung sarili nila na legit daw. O asan kayo pupunta? Mga kababayan ko, pipilitin nyo pa rin ba na utuin ang sarili nyo? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Kahit wag na sa amin. Kami, di naman namin kayo kaano-ano eh. Kahit ba naman mapahiya ka dyan, di ba? Yung mga supporter ni Donsky, hindi naman kayo yung main target eh. Nasasagot lang kayo pag umiiyak kayo sa kada vlog ko. Pero kung tutuusin, kahit mapahiya kayo dyan, wala naman na kaming pakialam sa inyo eh. Di ba? Nasasagot lang kayo. Uulitin ko, nasasagot lang kayo pag kinakausap nyo kami. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung pipilitin nyo pa rin sa sarili nyo kasi sarili nyo na talaga yung niloloko nyo. Every time nasasabihin nyo yan na hindi na importante sa amin kung peke o hindi. Ang importante kami inalilibang, di ba? Sarili nyo na yung niloloko nyo, hindi na kami. Di ba? Alam nyo na sa sarili nyo, kada panood nyo dito, kahit hapyawan nyo lang ang vlog ko, at nalaman nyo yung totoo dito, magti-trigger na sa sarili nyo yun eh. I know some of you napapatanong na sa sarili, shucks, o nga pala, fake to. Pero hindi, galit pa rin ako kay Bungo eh. Ano ba ang kailangan gawin para Di ba? Napapansin ko na yan, men eh. Di ba? Pagka tinatanong ko na kayo, katulad ng mga basher ko sa FB, kinausap ko na ng seryoso eh. Ano ba ang nagiging problema? Bakit galit ka sa akin? Sabi ko ganon. Ang sabi nung supporter ni hindi, ayoko kasi na binabastos ko daw yung mga fans. Wala naman daw ginagawa sa akin. Sinasabihan ko daw ng bobo at tanga-tanga yung mga defender. 'Di ba? Dapat ilabas mo 'yon, 'di ba? Sabi ganoon. Ba't kayo ba't binabastos nyo rin ako? Sabi kong ganoon. Anong pinagkaiba natin dalawa? Bakit minumura mo din ako? Ayaw palang murahin yung Sabi niya sa akin ganoon. Hindi mo kasi sila nire-respeto. Kaya deserve mo rin bastusin. Kung ano yung ginawa mo, yun din na ibabalik sa'yo. Yun ang sinabi sa akin, kasi nga daw, binabastos ko daw yung, Tinanong ko siya, sabi kong ganon, ang pangluloko ba ng kapwa, pambabastos? Sabi kong ganon. Hindi ako sinagot. Kasi alam niya, kapag sinabi niyang hindi, mapapatunayan ko na manluloko yung idol niya. Pag sinabi niya naman na oo, pambabastos ang panluloko, alam niya sa sarili niya na nanluloko yung idol niya eh. 'Di ba? Kaya hanggang sa dinala niya na ng dinala sa malayo yung usapan. 'Di ba? Hindi ako naman, kaya sa totoo lang, hindi ako magaling na hindi ako matalino, hindi ako magaling, pero as long as nasa totoo ako, hindi niyo ako matatalo pagdating sa debate tungkol sa idol niyo. Hindi ako nagyayabang ha. Maaring sa ibang bagay, 'di ba? Matatalo niyo ako, hindi ko naman alam ang ibang bagay eh. 'Di ba? Halimbawa sa mathematics, wala akong alam diyan. Sa science, kung sino nag-imbento ng ganito ganyan, wala rin ako alam diyan. Sa religion, mas lalong wala akong alam sa religion. 'Di ba? Pero pag alam mo sa sarili mong sinungaling ka at pinaglalaban mo kasinungalingan din, mark my word, hindi ka mananalo sa akin. 'Di ba? Hindi ka mananalo sa akin. Kapag ang pinaglalaban mo, kahit hindi sa akin, kahit sa kaninong tao, hindi ka mananalo as long as na kasinungalingan ang pinaglalaban mo. Okay, yung logic na kaya ka namin minumura kasi minumura mo rin kami, binabastos mo kami. Kung ayaw mong bastusin ka, wag mo rin kami bastusin. Okay, fine. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, ang panluloko ba ng kapwa ay kabastusan sa kapwa mo yun? Hindi nyo masagot. Kasi alam nyo, maiipit yung idol nyo. Kapag sinagot nyo na, ba't yung idol nyo nang babastos din pala sa inyo, hindi pwedeng bastusin. Di ba? Come on. Hanggang kailan nyo paglalabanan yung pride nyo na yan, min? Di ba? Pwede naman tayong maging magkakampi. Actually, most of my kaaways nandyan na sa baba, 'di ba? Dati minumura ako ng mga yan, pero
Di wala akong magagawa kung halimbawa namulat sila. Hindi ko naman panalo yan yung mamulat kayo. Hindi ko panalo yan. Panalo nyo yan. Kasi natalo nyo yung sarili nyo dati. 'Di ba? Hindi na kayo tanga. Natalo nyo na yung ano nyo dati, yung dating kayo. Ibang-iba na kayo ngayon, matatalino na kayo ngayon. 'Di ba? Ako ba yung naka-gain ng ng benefit do sa ginawa nyo? Hindi, sarili nyo. Hindi na kayo mauuto, hindi na kayo maluloko pag nagising kayo diyan. Mga kababayan ko. Anyway, so yan lang muna Maraming salamat po. Bye-bye.